Mga idol, heto na. Marami nga po ngayon ang nagtatanong, bakit nga ba hindi naglaro si Stephen Curry ngayong araw kontra sa Memphis Grizzlies? Ibinulgar nga po ni Coach Steve Kerr sa kanyang interview ang tunay na injury ni Stephen Curry. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng balitang delikado na nga pong ma-trade si Jared Vanderbilt dahil kay Dorian Finney-Smith. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Pagkatapos nga po ng impressive na panalo ng Golden State Warriors noong nakaraan kontra sa 76ers, ngayon naman Memphis Grizzlies ang kanilang kakalabanin. Pero hindi kagaya sa last game, haharapin nila ito nang wala si Stephen Curry. Base nga po sa source, hindi nga daw paglalaroin si Curry sa unang game ng kanilang back-to-back dahil kailangan nga nilang i-manage ang iniinda nitong injury ngayon. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, ang kanilang laro nga laban sa Grizzlies ang first game. Sa susunod na 48 hours ng kanilang kakalabanin pa nila dito ang Sacramento Kings na nagkaroon ng win streak matapos tanggalin si Coach Mike Brown. Pero isang malaking katanungan, ano nga ba talaga ang injury ngayon ni Stephen Curry? Bakit hindi nito kayang maglaro ng back-to-back? Well, ayon kay Coach Steve Kerr, dahil nga sa pagtatamo ni Curry ng injury sa tuhod sa simula pa lang ng regular season, sumasakit na nga ito kapag nasusobrahan siya. Kaya upang maiwasan ang paglala, hindi nila ito pinipuwersa na sumabak sa back-to-back games para sa ikabubuti ng kanyang katawan. Si Curry na lang naman nga ang inaasahang bubuhat sa Warriors papunta sa playoffs at ayaw nga nilang magtamo ito ng malalang injury at maging out for the season bigla dahil sa gustuhan lamang nilang manalo. Samantala, mag-iisang taon na ang nakakalipas mula ng huling nakapaglaro si Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers at simula nang magtamo ng injury, hindi na ito nakasama pa at kahit man sumailalim na siya sa operasyon ay mahaba-habang process pa rin naman kanyang ginagawa at mas pinatagal pa nga ito dahil sa pagtatamo na naman ng panibagong injury sa tuhod kung saan ito ang rason bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya makabalik. Ayon kay Coach JJ Redick, hanggang individual practice lang naman ang ginagawa nito. Kaya simula nga po nang lumabas ang ganitong klaseng balita, may ilang mga analyst nang nagsabi na once na makarecover si Vanderbilt sa injury, kailangan na nga nila itong i-trade as soon as possible. Sa ngayon, meron na nga silang pamalit sa kanya bilang main defender. Ito ay si Dorian Finney-Smith na nagpakitang gilas at nagkaroon ng malaking impact sa kanyang unang tatlong laro. Kagaya kay Vanderbilt, meron nga itong maliksi na katawan na kayang humabol at magpahinto ng best player ng kalaban. Ang pagkakaiba ng dalawa, mas reliable nga po ang opensa ngayon ni Dorian Finney-Smith kaysa kay Vanderbilt. Kaya kahit man bumalik si Vando sa lineup, mawawalan siya ng pwesto sa rotation na siyang posibleng maging dahilan para ikonsidera itong i-trade bago ang trade deadline.